talaga ako ng Lord eh. Na kung hanggang saan ako tatanggal. Lalo na ngayon, di ba? Nanood na ng Lord si nanay para magturo ako. Yan yung ano eh, yan yung mga nagiging battle natin. Kaya tayo pinilis ang Lord eh. Kasi hindi pa nga ako nakakatapos sa anak ko. Sinundan ng kapatid ko. Tapos ngayon, kahapon, tuturo ako ngayon. Talagang tinasa naman ng Lord yung kapatid ko. Sinugod na ulit sa ospital. Na ngayon, nasa ICU. Sabi ko, Lord, paano ako magtuturo? Paano ko ibibigay yung mga salita mo sa kanila kung ako mismo ang nabibigatan? Hindi ako nakatulog kagabi, nag-aaral ako, walang pumapasok sa isip ko kasi yung utak ko, lutang. Sabi ko, Lord, ito ba yung way mo para i-test mo? Kaya tinawag ako si Pastor kanina. Humingi ako ng prayers kasi sabi ko, ang hirap na, sabi ko, ang hirap tumayo dito sa harap niyo at i-share yung gospel, yung salita ng Lord. Kung ako mismo nabibigatan. Yung kapatid ko, kausap ko lang ng isang araw eh. Sabi niya okay siya. Hanggang sa kahapon nga, nagkakomplikasyon na yung baga niya. Yung puso niya, delikado na rin. Actually, sabi nga nung doktor, nasa 40 to 60 na lang yung heartbeat niya eh. Sabi ko, Lord, at ang bilis. Yun talaga yung pinakaisip ng kaaway sa akin. Paggabi pa. Kasi parang nawawala ako sa focus sa pag-aaral ko. Pero sabi nga doon sa napag-aralan natin eh, sa Acts 26 na ang summary noon yung kailanman ang kaaway, kailanman ang kadiliman na hindi magtatagumpay sa liwanag. Kailanman ang kasama na hindi magtatagumpay sa kabutihan ng Lord. Kasi Lord yan eh. Na kahit nabibigatan ako, pero sabi tinataas ko sa Lord, Lord, ikaw na ang bahala. Gamitin mo kung may hili na ang mga salita mo, Lord, ang mga ibabaw sa akin, Panginoon. Itago mo ko sa likod. Yun yung tinaano ko na bigyan niyo ako ng lakas. Kaya ngayon, tatayo ako sa inyo para i-share yung gospel niya. Naniniwala ako na, Lord, na yung pagtayo pa lang dito, papalit nun, yung kagalingan ng kapatid. Amen. Bago tayo magsimula, magbasa muna tayo ng Bible verse. Ako muna lang babasa, tapos isa-isa na lang kayo kasi mata. Sabi dito sa Lucas 7, chapter 7, verse 37 to 43. Sa bayang iyon may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. 38. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ang kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. 38. Nang ito'y 39, sorry. Nang ito'y makita ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. 40. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. 41. Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaking pilak ang inutang na isa at 50 salaking pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapag sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila higit na magmamahal sa pinagkautangan? 43. Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y pinatawad sa maras malaking utang. Yes. Nalamin tayo. Yes, O Lord God in heaven, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kinagkaroon sa araw ito, Panginoon. Sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon, sa tibay ng katawan nila, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng blessing, Panginoon, ito, Panginoon. Basmasan mo, Panginoon,
itago mo ko sa inyong likuran, Panginoon, at ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang marinig nila, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. Gamitin mo akong may tili, Panginoon. Panginoon, wala akong alam, mahina ako, bobo ko, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. Panginoon, yan din po tinatas namin ng gawain namin sa araw nito, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa lahat, Panginoon. Sa mga bisita namin, Panginoon. Ikaw ang magtanim ng binhi sa puso nila, Panginoon. Na magagamit nila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, Panginoon, para makasunod sila sa iyo, Panginoon. Panginoon, nagpapalinis ako sa iyo ng aking puso, Panginoon. Tanggalin mo kung ano mo, Panginoon, ang kabigatan na sa puso mo, Panginoon. Alisin mo ito, Panginoon. Kinikilig namin, Panginoon, ang victory ng gawain ito sa araw nito, Panginoon. Ikaw na po bahala, Panginoon. Itinatas mo natin dala namin gawain, Panginoon. Huwag mong hadlangan na kaaway itong apat na sulak na ito. Itinatas namin in Jesus' name, nire-review namin ito in Jesus' name, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa lahat. Itinatas po namin ito sa nag-isa at nakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At dito sa Lucas, ang sinasabi dito sa Lucas 7:37. Sabi dito, sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdasal siya ng pabangong nasa sinta ng alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus na sa gawing panan, umiyak at binasan niya ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga ito. Nang ito'y makita ng isang Pariseo na nagyaya Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng umahawak ng kanyang mga paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa inisip ni Simon, sinabi ni Jesus, may sasabihin ako sa iyo, ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 tao may utang na isa nagpapahiram ng pera, 500 salaping pilak, ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad ng. Ngayon, sino kaya sa kanila higit na nagmamahal? Pinagkautangan. Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang babaeng pinatawad ng mas malaking utang. Ang buod ng istorya nito, sabi dito, yung babae, yung isang babaeng makasalanan dito na pag hindi siya imbitado eh. Sige, sorry. Pwede nga muna mo po. Mga kain kayo. Dito, may isang handaan dito na na yung babaeng kasalanan na yun, hindi siya imbitado. Pumasok siya sa pagpasok niya pa lang, umiyak na siya na hinalikan niya ang paa ng Lord. Lumapit siya sa likuran ng Lord, sa gawin pa, umiyak siya. Can you imagine kung gaano karaming luha ang binuhos ng babae? Binuhos ng luha ng binuhos ng babae para punasan ng kanyang ng buhok at hinalikan binuhusan ng pabango ang mga ito. Tapos sinabi dito ni Simon, kung tunay itong propeta, hindi niya ba nalalaman na itong babae itong makasalanan? Mininus niya ang Lord dito eh. Kaya, nung makita ng Pariseo ng Ganyaya, sinabi na kung totoong propeta, dapat niyang alam niyang babae. Pagdating sa 40, sabi niya, alam na ng Lord ang iniisip ni Simon. Kaya bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po? Sumagot naman si Simon, ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus na may tatanungin kita, pag may nagpautang sa iyo, isang 500 salaping pilak, inutang ng isa, at 50 salaping pilak. Kapag pinatawad sila pareho, sino sa tingin niyo mas magmamahal sa kanya? At sagot dito, sumagot si Simon, sa palagay ko po, yung pinatawad siya ng mas malaki. Kasi siyempre, pag may utang ka, pinatawad ka ng para mas mamahalin mo nga yung tao na yun eh. Di ba? Kasi para yung utang ko, kung may utang ako, dahil hindi na binayaran sa akin, pinatawad niya na ako.
parang mas mamahalin ko siya kasi yung utang kong mas malaki. Tama naman talaga. Pero yung babaeng to mas inano ng Lord. Yung babaeng makasalanan. Alam ng Lord na makasalanan yung babae. Alam ng Lord kasi yung sabi nga dito, hindi pa tayo nagsasalita. Alam na ng Lord yung iniisip natin. Hindi pa tayo humihiling sa Diyos. Hindi pa tayo nananalangin sa Diyos. Alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Eh dito sa sinabi ni nung tinanong siya ni Simon, parang sa isip niya lang yun Pero alam ng Lord yung iniisip ni Simon. Nung sa isip niya, nirebuke na siya ng Lord doon. Kasi sabi nga ni Truman na pastor meron kasing rebuke na meron ang rebuke na hayagan. Siguro kung nagsabi si Simon doon ng sinalita niya, re-rebuke hindi siya ng Lord through salita. Pero ang sa isip kasi niya ni Simon yung niya, sinabi niya kung alam ni kung tutuloy kang propeta, bakit hindi mo ba alam na makasalanan ito? Diba? Ganun tayo minsan hindi pa nga natin hindi pa natin kilala yung tao. Nakita pa lang natin, nahusgahan na natin. Tanda natin mga kapatid, wala tayong para-parang mahusga, ang Lord lang. Kasi ang Lord lang bakit? Sabi nga ng di ba? Kung malinis, kung hindi ka nagkakasala, kung hindi ka nagkakamali, kung hindi ka makasalanan, batuhin, ikaw ang unang bumato doon sa babae. Diba? Pero hindi, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Sabi nga, tayo sa pag-rebuke tayo, sabi nga ng nanay open rebuke is better than secret love. Mas magaling na yung nare-review ka kaysa nakikipagplastikan tayo, sinasabi mo na, ito, pag nandito, bless ka, beso dito. Pero ng puso mo, may galit, lihim na galit ka pala. Mas magaling na yung nare-review tayo ng hayagan. Tapos, dito sa na to, kasi noon ng mga panahon ng mga Diyos, sadyang may mga tradisyon na bago pumasok sa hugasan ng paa, di ba? Ganun din sa sinabi sa sa John 13:8, ang hinugasan ng paa ng Lord ng lahat ng mga apostles na sinabi ni Peter, hinugasan ng Lord ang mga paa ng mga apostol. Sabi ni Peter, huwag mong hugasan ang paa ko, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi ng Lord, unless I wash your feet, na hindi ka magiging kaparte ko. Kaya ginawa ng Lord yun. Ang tinuturo dito sa atin ng Lord, yung humbleness natin. Kung paano tayo magpakumbaba. Sa kabila ng ginagawa na tayo ng mali ng kaaway, tinitira na tayo. Pero yung pagpapakumbaba pa rin, pag-humbleness pa rin natin sa Lord. Yun yung pag ipinakita natin yung humbleness ng Lord sa kapwa natin, yun yung pasasalamat sinasabing high-end. Yun yung pasasalamat na may quality. Kasi yung humbleness niya yung ginawa mo sa Lord. Amen mga kapatid. Amen. Kasi nung hinugasan ng bilang tao si Jesus kasi nung mga panahon na pag may bisita nga, paghuhugas ng paa, tapos hinahalikan pa yan sa cheeks. Parang binibeso ba? Ganun yung panahon ng Pero yung ginawa ng babae, kasi yung babae makasalanan siya Sa sobrang dami ng kasalanan niya, yung ginawa niya yung luha niya na binuhos sa paa ng Lord, yung pabangong inialay niya sa Panginoon, pagpunas, yung buhok niya na mahaba, na ginamit niyang pampunas, yung buhok niya. Kahit alam ng Lord na makasalanan yun. Pero, kaya nga sabi ng Lord mas pinatawad yun. Kasi nakita ng Diyos, at pinakita ng babae, kung gaano siya nag-humble down, paano siya nag-humble sa Lord. Kahit sa kabila ng kasalanan niya,
Pinatawad na siya ng Lord doon. Sabi nga dito, kung sino ang mas maraming nagawang kasalanan, tanongin niyo yung sarili niyo, marami ba akong kasalanan? Marami ba, yun tayo ang mas dapat magpasalamat? Tayo ang mas, kung marami tayong nagawang kasalanan, mas dapat tayong magpasalamat. Ipasalamat yun kasi yung maraming kasalanan na yun, pinatawad na tayo ng Lord doon eh. Pagpasalamat din yun. Kaya gano'n na lamang ang iyak ng, kaya gano'n na lamang yung iyak ng babae. Kasi sa sobrang dami niyang kasalanan niya. Pero hindi siya hayagang nagsalita sa Lord na patawarin mo ko. Alam na ng Lord na kung ano yung mga kasalanan niya. Sabi nga din, tanungin mo sa sarili mo, Lord, marami ba akong dapat ibalik sa iyo? Marami ba akong kasalanan? Doon tayo tinuturuan ng Lord, tayo tinuturuan ng Lord kung paano tayo maghahambol daw sa kabila ng mga kasalanan natin. Mahirap, di ba? Mahirap sumunod, mahirap gawin yung paggustuhan ng Lord. Pero maging obedience lang tayo. Sumunod tayo sa Lord. Tanggapin natin ng Lord. Pakilusin natin ng Lord sa buhay natin. Amen. Walang imposible. Lahat magagawa natin. Sabi nga 'di ba sa yung verses ko sa sarili ko na lagi kong pag may pinagdaraanan ako, pag may nasa kabigatan ako, laging yung verses na yun na sa Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Doon yun ang iniisip ko na, Lord, kahit nabibigatan ako, kahit hindi ko kayang gawin to, gagawin ko to Lord para sa iyo. Gagawin ko to kasi ito nararapat para sa iyo Lord. Gusto ko itang papurihan, gusto ko itang pasalamatan. Kasi ako, kahit ako dati parang ano lang ako 50-50 ba? Lagi sinasabi ng nanay parang ang pagsunod ko dati 50-50 lang. Yung a-attend ako, makapag-worship, makapakinig, pagdating sa bahay, hindi mo ma-apply. Ganun ako dati, hindi ako nagbibigay, nanakaw ako sa Lord. Pero darating ang oras, darating ang tamang panahon na Lord na magkukumpik sa'yo. Nanak, itong gawin mo. Sumunod ka sa akin. Na ibibigay ko kung ano yun. Kasi yung pangako ng Lord sumunod ka sa Kanya. Ibibigay ng Lord na nararapat sa'yo. Amen mga kapatid? Amen. Sabi nga dito sa sa Matthew 5:40, kung isakdal kanino man pang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balaban. Ito mo. Pag may nagsakdal sa iyo at may kinuha yung damit, ibigay mo. Ibigay mo pati yung balaban. Sabi nga Lord, wala akong damit. Wala akong damit. Yung iba nga, buti nga sila meron buti nga ikaw meron, sila wala. Dito, ibigay natin yung ano pa rin, yung pa rin ng makikita ng Lord sa'yo, hindi yung sundan natin sa 41. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin mo ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya, masigit pa. Pag pinilit ka na, dalhin mo to ng kawal na pasanin, kahit ng 1 milya, gawin mo 2. Kasi ka ng biko. Nagtanong ko ng lechitran, gano'n. Kasi yung pagsunod pa rin sa Lord ng makikita Para ng sa Lord, para sa Lord, hindi mo gagawin para sa hindi mo gagawin yun para sa sarili mo lang. Gawin mo yun para sa Lord. Kasi mas kinalulugdan ng Lord. Kasi kita ng Lord yung puso natin. Hindi yung nagdala ka na hindi ka nasisiha sa puso. Basura yan sa tingin ng Lord. Mas okay na yung konti. Pero kung mula sa puso naman yung binigay mo, mas kalulugdan ng Lord yun. Sabi dito, bigyan mo ng mahihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nangyayarap sa iyo. Narinig yung sinabi, ibigin nyo ang iyong kapwa at kamuhian ng iyong kaaway. 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa iyo
upang kayong maging tunay na anak ng iyong ama sa langit. Sapagkat pinasikat niya ang araw sa mabuting gayon din sa masama, at pagpapalain siya sa matuwid at sa mga di matuwid. Yan yung mga kapatid, pagpapalain kapag matuwid ka. Hindi yung sa kapatiran na pinakatisura natin, hindi na tayo magsisimba. Pag kami, huwag tayo sa tao tumingin. Pag may nakatisuran ka, kausapin mo. Paliwanagan mo na, bro, parang saktan ako sa sinabi mo. Hindi yung basta ka na lang aalis. Kasi wala namang, wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan. Di ba mga kapatid? Kahit ano pa yan, kahit anong sama na loob yan, basta may Lord na namagitan sa inyong dalawa, maayos yan. Hindi natin. Sabi nga, mahalin mo ngayong kaaway. Di ba? Ano nga din Uy. Parang yung boss mo nagbabaka-baka sa ito. Sabi dito, mahalin mo kaaway. Di ba parang ang hirap gawin, no? Hirap yun. Di ba? Pero yun yung pinapagawa sa atin ng Lord. Ako nga, sabi nga, di ba, pag mahalin mo yung kaaway mo, ang ginagawa ko pag kami nakasamaan ako ng Lord, nakasamaan ako ng Lord, hindi man sa kakapawa natin ng palataya sa labas, siguro masama ang loob niya sa akin, pero ako hindi. Kasi hindi naman ako magpapagtanim ng Kung may nasabi siya sa akin, ako nga, siguro dati, nung wala pa ako sa Lord, pag may sinabi ka sa akin na hindi ako nagustuhan, gagantihan kita, hindi ako papayag, hindi ako gagawin sa'yo. Di ba? Talagang hindi mo pwedeng mahalin yung kaaway mo, mga panahon na yun. Di ba? Kasi ang hirap mahalin ng kaaway. Pero yun yung sinasabi ng Lord para makasunod tayo, yung obedience natin sa Lord. Para sa Lord, gagawin mo yun, mamahalin mo kaaway. Ako nga ipinag-ano ko nga sabi nga, ipagdasal mo yung kaaway. Yan ang quality ng pasasalamat natin sa Lord. Kaya yan yung high end. Hindi yung mumurahin. Yan yung pag nagawa natin yun, di ba? Saka ang sarap sa pakiramdam nang wala kang kaaway, di ba? Oo, siguro sila galit sa'yo. Pero sila magdadala nun. Hindi ikaw. Sila galit sa'yo, pero ikaw hindi. Ikaw matutulog ka ng maayos, sila. Stress sila, di ba? Kasi isipin nila, galit ako dito, galit ako doon. Ikaw, sitting pretty ka, natutulog, ang sarap ng hilay, naghihimik ka pa. Siya yung magdadala nun. Kaya, tinuturoan tayo ng Lord. Tinuturoan tayo ng Lord kung paano tayo mag-humble down, paano natin mahalin ang kaaway natin. Ako nga, sabi ko nga, ipagluluto pa kita. Maraming sili. Kasi yung kaaway mo daw, parang pagka kaaway mo, pag yung kaaway mo, pinagluto mo, yung kasama mo ng loob, pinagluto mo ba yan? Para yung inaapo yan sa ulo. Gawan mo na mabuti ba? Oo, kindness yung ibibigay natin. Hindi mo babalikan na kung anong ang ginawa sa'yo. Kasi kung pag inaway ka, pag sinaktan ka, tapos ginantihan mo ng sobra, ikaw ang mananagot sa Lord. Lalo na kapag sumusunod ka sa Lord. Oo. Di ba? Hindi makikita sa'yo, hindi ka mag-iilaw. Di ba? Minsan dumadating sa punto na tayo na pag may kaaway, talagang ang hirap intindihin. Kahit awayin mo yan, sa huli, ikaw pa rin naman ang magsusorry dyan Diba? Kasi tayong nananampalataya, tayo ang mas nakikilala ng Lord, tayo ang mag-a-adjust. Gagawin natin yung bagay na yon para sa Lord, para papurihan ng Lord. Kasi sa anumang bagay na ginagawa natin, siya lang naman dapat ang maitaas. Amen. Diba? Yun yung mga kapatid. Amen. Kapag may kaaway ka, tapos pinatulan mo, puso mo naman nag-grade Diba? Hindi ka
minsan nga kahit ano yung ginawan mo ng ano, parang kahit sa anak natin, di ba tayo mga magulang, pag yung anak natin, sinabihan natin, pinagalitan natin, napalo natin, tayo naman nasasaktan, di ba? Mas doble yung nararamdaman natin sakit eh. Kahit yung anak ko, malayo ako dito pag napapagsabihan ko, tahimik lang yun. Pero habang pinagsasabihan ko siya, pinangaralan ko siya, mas nakikita ko umiyak, mas doble yung nararamdaman kong sakit. Kung doon na tama na para sa ikabubuti niya yun, pero tao tayo eh. Ay sabi ko nga, nung wala pa ako sa Lord eh. Sabi ko, bakit, hindi ako ganito dati, parang tumanggap ako sa Lord, parang lumambot yung puso ko. Parang kahit gawan mo, dati nga kasi, kahit gawan mo ako ng, pag ginawan mo ako ng masama, kita mo, hindi mo ako kilala. Sabi ko gano'n, sabi ko nga, agency ko sa Pilipinas eh, kaaway ko eh. Di ba? Pero binago na tayo ng Lord. Yung pagbago sa atin ng Lord, talaga namang matindi. Minsan, hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Na kahit nagagawa ka na ng masama, nakangiti ka pa rin. Tiyatas mo na lang sa Lord, Lord. Ikaw nang bahala sa Kanya. Di ba? Kaya nga yung ginawa ng pag may si pastora, talaga minsan na tayo, nare-review tayo ni pastora. Sumasama yung loob natin, parang ba't naman to si Nay, parang ako lang lagi tinitira, parang ako na lang lagi ang di ba? May ganun tayo, may nakaramdam tayo na ganun, parang hindi tayo napapansin, di ba? Pero pagka ganun, mararamdaman mo pa rin yung love ng ramdam mo pa rin yung love ng Lord through nanay, di ba? Kasi mas maganda nga yung nare-review tayo kasi alam natin na pinapaalalahanan tayo na kasi magtaka ka pag kami ginagawa ka na ng masama tapos hindi ka pa nire-review, di ba? Isipin mo, hindi siguro, wala na itong pakialam sa akin. Wala nang love doon, di ba? Pag hinayaan ka na, kaya pasalamatan mo pag nare-review ka. Sabi nga ni nanay, minsan hinihingi pa niya kay Bishop yun eh, di ba? Na, Bishop, i-review mo nga ako, tama ba yung ginawa ko? Di ba? Siya pa mismo nagpapareview. Dapat magkaroon din tayo ng puso na gano'n. Na tayo na mismo pag alam mo sa sarili mo nakagawa ka ng hindi maganda. Kasi tao pa rin naman tayo eh. Hindi tayo perfecto. Si Lord lang naman ang perfecto eh. Kahit nga yung pangalan perfecto eh, hindi pa rin yun. Diba? Perfecto yasa eh. Oo. Vegetable. Kasi pa rin, nagkakamali pa rin yan. Ang Lord lang ang perfect. Kaya pasalamatan natin kung nare-remind tayo, nare-review tayo. Kasi yung sinasabi sa atin ni nanay, yun eh, nanggaling yun sa Lord yun eh. Diba? Ano bang pakialam sa atin ni nanay? Hindi naman tayo niya anak. Anak niya tayo sa pananampalataya. Hawak niya tayo dito kasi akay niya tayo eh. Diba? Kaya minsan hindi ako nare-review ni nanay eh. Minsan tataka nga ako eh. Minsan nasasabi ko sa sarili ko sa iba, sabi ko, parang wala namang pakialam sa akin si nanay. Kasi, although sabihin ko hindi naman ako nakakagawa ng ng bagay na para i-review niya. Pero pag nakagawa naman ako, na sinabihin niya ako, nagpapasalamat ako kasi, kasi dati dito, nung inano ko ni nanay na bago kong dating dito, gusto ko lumipat. Gusto ko lumipat ng Kaisya. Hindi ako nagsabi sa kanya. Kay Sensei ako nagsabi, kay Sensei Marina. Sabi ko, Sensei, babalik ako sa Kaisya ko dati. Kundo paglipat ko doon na hindi naman ako mawawala, nandun pa rin ako. Pero ang kasi ni nanay, dito ka binalik. Dito ka gagamitin ng Lord. Sino makakapagsabi ngayon na natatayo ako sa inyong harapan niya? Diba? Hindi naman ako, alam ko, hindi ako karapat dapat sa Lord eh. Hindi ako karapat dapat na tumayo dito. Pero, ang Lord na naman sa penalin para i-admit ako dito. Kaya nilalaman ko na, ito pala yung purpose ko.
Wala akong alam, hindi bobo ako. Hindi ko kaya mag-exhort. Kunti lang na-exhort ko. Pero yung nakita ni nanay, si nanay nakakita, paano ilagay ko dito? Salamat sa Lord. Kasi nagagamit tayo, nagagamit ako, nagagamit siya. Marami tayong kayahan, marami tayong talento na iba't iba. Ang Lord yung nakakakita nun. Ang Lord na nagsasabi kay nanay na ilagay mo siya dito, siya magturo dito. Kaya kanina tinawagan ko si nanay eh. Kahit sinabi ko sa kanya na nabibigatan ako, parang hindi ko kaya mag-exhort. Parang hindi ko kaya magturo. Pero sinabi sa akin ni nanay na test siya sa'yo na kasi nakikita ng Lord na sumusunod ka sa Kanya. Kaya ka pinagturo ng Lord. Kasi nakikita ng Lord na sumusunod ka. Yung tinitest ako, hindi ako nagalit sa Kanya eh. Di ba? Kasi yung mga pinagdaraanan natin, wala yun sa pinagdaanan ni Job. Di ba? Na nawala ng lahat, kinuha ang lahat, binigyan ng sakit. Pero tayo hindi. Hindi pa nga tayo napapahintulot sa mabigat eh. Kung sa kapamilya natin, napapahintulot tayo sa mga ganong pagsubok. Pero sabi nga ng Lord, walang pagsubok na ibinigay ang Lord na hindi natin kakayanin. Di ba? Mahirap sumunod. Mahirap sumunod sa Diyos. Pero lagi natin tatandaan, lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng pagpapagal natin sa Lord, lahat ng pagsunod natin sa Lord, yung pag-humble down natin, obedience natin sa Lord, lahat yan nakasulat sa bukok. Lahat yan nakikita ng Lord, lahat yan. Huwag nating hayaan na pagdating natin doon, tanungin ka ng Lord, anong nagawa mo sa lupa? Diba? Anong iaharap natin sa Lord? Diba? Ang Lord na rin nagsabi na pagdating ng araw, ihiwalay niya ang kambing sa tupa. Huwag mong hayaan, kapatid, na sa kambing ka mapunta. Dapat doon tayo mga tupa. Tayo mga tupa ng Lord. Ang sarap siguro sa feeling na alam mo sa sarili mo na ginagawa mo, sumusunod ka, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, no? Ang sarap sa feeling na ginagawa mo ito para sa Lord kahit yung makapunta ka pa lang dito every Sunday, di ba? Mahirap yun eh. Lalo na sa nakikita mo na ako sa mga kasama ko, mag-isa lang ako. Ang hirap nilang isolving. Kaya minsan nasabi ko nga sa sarili ko na sabi ko, Lord, hindi ko man sila masolving, uunahin ko muna pamilya ko. Sila muna. Kasi ako paulit-ulit ako nag-invite, paulit-ulit ako napapahiya, paulit-ulit ako na sinasabi pero hindi sila na ako convict na sumama. Pero sabi ko, pero iba yung plano ng Lord. Ang importante na sharean mo sila, kataniman mo ng buto ng Word of God. Ang Lord ang bahalang pumili sa kanila. Kung kailan yun dapat right timing na makonvict sila na umatin dito sa gawain. Kasi ngayon, yung pamangkin ko sa Pilipinas, na-invite na nabaptize na yung isang pamangkin ko. Sumunod na rin yung kapatid niya. Sabi ko, magsasanid tayo para lahat sila, iisa-isahin natin sila. Yun yung yun yung pinagpipray ko sa Lord ngayon na, Lord, baka kami ng pamangkin kong gagamitin mo sa pagbuong pamilya ko. Kasi iisa-isahin namin sila. Yung asawa ko na-baptize na, yung anak ko. Di ba? Sarap sa feeling na makapag-solving ka eh. Di ba? Yung makapag-solving ka, high-end yun sa Lord. Mamahalin yun sa Lord. Yung ibigay natin yung pinaka-the best natin para makasunod sa Lord. Tuwan-tuwa ang Lord, no? Isang soul na mapabaptize natin, tumanggap sa Lord. Point yan sa'yo. Nakatarak yan sa'yo, may isang ambience. Diba? Nagse-celebrate ang langit. Celebrate ang langit. Nag-aawitan ang mga anghel. Kahit isa. Diba? Kahit isa lang yan.
yung dinala kayo dito, nakapag-invite kami ng 3. Grabe. Ano yan? Masaya sa amin yan. Hindi pa man din kayo tumatanggap. Masaya na kami. Kasi yung salita ng Lord na binigay sa amin para mapakinggan nyo, matanim sa puso nyo, masaya kami no. Kasi hindi lang naman natatapos na nabaptize ka. Hindi lang doon natatapos na ikaw nabago na Lord. Tinanggap mo Lord kasi may purpose ang Lord sa atin. Yun yung ipakalat natin ang gospel ng Lord. Na maraming mga tao, maraming mga anak niya ang tumanggap. Amen mga kapatid. Amen. Yung ano ko naman ngayon, hindi naman sobrang kahap, hindi naman mahaba. Parang ilang verses lang to. Pero ang pinapaano dito ng Lord, ang pinapaisip sa atin ng Lord, nasama rin ang lahat ng ito. Yung humble down at obedience natin sa Lord. Kasi pag nagawa natin yun, kaya natin mag-humble down, mag-obedience sa Lord, ang Diyos sa maraming pasasalamat na nang bibigay sa atin ng Lord. Masaya na ang Lord doon, na makasunod tayo. Salamat. Alam niyo mga kapatid, di ba? Yun ang yun yung pinaka the best nating may bibigay sa Lord. Kasi yung tumanggap tayo sa Lord, yung Holy Spirit na yung kikilos sa atin. Di ba? Yung pag-share natin ng gospel, mahirap. Nandiyan yung, di ba, kagaya nga ni Pablo, di ba? Talaga namang halos papatay pa siya, nakapag-share na siya ng gospel eh. Papapatay pa siya. No? Buti tayo, hindi pa tayo umahantong sa gano'n, no? Pag dumating tayo sa punto ng gano'n, masabihin, pag nalaman na nag-share ka ng gospel, papatay. Share ka pa ba? Yes. Pero si Pablo, kahit gano'n na, di ba? Kasi alam niya na hindi siya pababayaan doon. Dapat gano'n din tayo, Amen. na kahit mapahiya ka, kahit mapano ka, hindi ka pababayaan doon. Dahil kahit saan man tayo, basta tamang ginagawa natin. Kasi nandito sa puso natin ang Lord. Lagi natin siya kasama lagi natin kasama ang Lord. Yun lang po mga kapatid. Salamat po sa Lord. Bago po tayo magtapos, ako po naman talagang nakaka-bless kasi may isa sa atin, mayroon yung parang teaching or mayroon yung pinapaano ng Lord sila. Ako naman yung natutunan ko sa turo ngayon is, di ba, kasi always give it your best, di ba? Sa ano mang gagawin mo, maliit mo yan o maano, di ba, best talaga yung dapat yan natin. Huwag mong panghinayaan na nag-spend ka ng time, nag-spend ka ng resources para sa ganito. Kasi alam mo naman yung ginagawa mo, hindi man yan nakikita ng tao, may iba man yung interpretation ng tao sa ginagawa mo. Pero between you and the Lord, kayo lang nakakaalam mo. So, yun po. Salamat sa Lord. Yun, give it your best sa lahat ng ginagawa natin, di ba? Sa trabaho man yan, di ba? Lalo na sa gawain ng Panginoon. Diba? Yung pagpunta, di ba? Pagising sa umaga, hindi talaga madali yun, lalo kapag winter, di ba? Yung pipilitin, hindi mo naman pipilitin na atin ka ng gawain. Meron tayong mga challenges na gano'n, di ba? Di ba sabi nga, di ba, na ang pagiging Kristiyano ay hindi madali, di ba? Kung siguro sa lahat ng mga profession, sa mga trabaho, di ba? Ito na siguro yung pinakamahirap, di ba? Ito na siguro yung pinakamahirap kasi hindi ka naman nababayaran, di ba? Walang pera, hindi ka pinabayaran ng salapi sa paggawa natin sa gawain sa Panginoon. Pero hindi man tayo nabibigyan ng salapi. Pero alam natin na nabibigyan at saka nagpro-provide ang Lord sa atin, di ba? In other ways, di ba? In other ways, di ba? Sa health, di ba? Sa protection sa trabaho, sa ganun ba, di ba? Isipin natin yung mga training, daming news na babagsakan ng metal sa loob ng factory, di ba? Yung may mga ganong napapahintulot sa mga ganon. Actually ako rin, before nung training ako, napahintulot din ako ng ganyan. Na masyado akong careless na nakakain yung pa ako ng positioner ng welding. Pero mabait ang Lord. Kasi alam ko, in everything may purpose ang Lord. Bakit nangyari ito at bakit mangyayari ito? Lalo na pa tayo nandito ngayon, di ba? Hindi ito nagkataon lang, di ba? So, laging pinapaalala rin natin na sa pakikinig ng salita is dumarating sa atin yung pananampalataya, di ba? At saka sa pananampalataya yun, di ba? Ipakita mo na talaga na nampalataya ka sa Lord.
isang pamamagitan ng gawa, di ba? Kasi ang pananampalatayang walang gawa ay patay, di ba? Amen. Sabi doon na faith without action is dead. Diba? So, maraming salamat sa isang matagumpay. Alam ko, victory. Talagang napaka ano yung message ng Panginoon sa atin. Wala sa notes ko. Ibig sabihin, Yun, totoo talaga, yun. talaga. Salamat sa At saka, yung sinasabi ni Brother Tony na, di ba may nag-aaral tayo, di ba? Minsan yung pinag-aaralan natin, hindi yung mismo yung na-share natin, di ba? On the spot yung binibigay ng Panginoon, di ba? On the spot niya yung binibigay. At sa kung ano yung gustong turo na ibigay ng Panginoon, ibibigay niya yan, di ba? Sa tamang, di ba, si Brother Tony, maraming salamat kasi pinagkaloob ng Lord na mapakinggan natin yung salita ng Panginoon through Brother Tony, di ba? Siguro sa susunod, God willing, di ba, si Brother Russell or siguro, hindi natin alam, di ba? Si Pastor Lolo. Kaya tinala kasi ibang kumilos ang Lord. Hindi natin alam, di ba? Ano na sa music? Isipin nga natin, di ba, yung isipin natin sa mga Christians, yung mga born again Christians, di ba? Ang ginagamit ng Panginoon is yung hindi mo na in-expect. Talaga na siya yung gagamitin. Sa mga apostle, di ba? Si Paul, di ba? Yung dati yung pagkatao, di ba, siya si Saul before. Siya yung nag-uusig sa mga Kristiyano, di ba? Siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano. Pero ginamit siya ng Lord para siya yung mag-share dun sa mga tao, di ba? Hindi ko alam niyo yung story ni Saul, di ba? Siya sa tax collector na nag-uusig sa mga Kristiyano, di ba? Yung talagang nagsa-start pa lang before yung nagpapalagan ng Christianism na siya yung nagpapapatay. Nagpapabilanggo sa mga tao. Pero ginamit siya ng Lord, diba? Binulag siya ng Panginoon, di ba? Nagpakilala ang Panginoon sa kanya na, bakit mo ako inuusig, di ba? Saul, bakit mo ako inuusig? Sino ka, Panginoon? Hindi niya kilala yun, di ba? Nagpakilala ang Lord. Di niya man nakita ang mukha ng Panginoon, pero nagpakilala siya, ako si Jesus, yung inuusig mo, yung pinapakol niyo sa krus, di ba? So, hindi natin talaga alam ang paano ng Panginoon na sa atin kung sino yung gagamitin sa atin, di ba? Ang totoong miracle ng Panginoon is hindi yung lumuluhang santo, di ba? Hindi yung lumuluhang santo na dugo, pero yung taong yun na masamang-masama before na nabago dahil sa salita ng Panginoon. Yun yung totoong miracle. So, salamat. Sa pagkatapos po, maraming po para sa Lord. Pikit po natin yung mga mananalo. Lord, maraming salamat po sa araw ng Lord. Sa mga matagumpay na gawain, Lord, maraming salamat po. Sa ginamit yung si Brother Tony po para pamahagi po mga salita niyo, Lord. Maraming salamat po sa inyo, Lord. Panginoon, humingi po kami ng gabay, Panginoon, po sa bawat araw na pinagdadaanan namin po, ng bawat kapatid po, maraming din po salamat po sa mga bisita, Lord, na hinatid niyo dito ng ligtas, Panginoon. Yes, Lord. Lord, sa mga kapatiran po sa aming lahat po, ihatid niyo ng ligtas at makawin ng maayos po, Lord. Kung ano man po pinagdadaanan namin sa bawat buhay ng bawat isa, Lord, alam po nandiyan kayo, Lord, na para umalalay po sa amin sa araw-araw, Lord. Mga pagsubok man ito, alam malalampasan namin ito, Lord. Dadaan lang ito, Lord, sabi nga, walang hindi namin kakayahan kasi nandiyan kayo sa aming buhay, Lord. Muli po, Lord, sa mga gawain po sa aming, Lord, kay Nanay Pastora po, at sa mga gawain sa bawat lugar po sa amin, Lord, sa Yamaguchi, sa Sitoda po, Lord, at sa iba pa po. Gabayan niyo po, alam po tagumpay lahat to, Lord, at maraming salamat po sa pag-ibig, Lord. Muli po, Lord, lahat ng pasasalamat, Lord, at papuri, Lord, sa inyo lang po, Lord. Maraming salamat po in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. So, feel free kapag meron kayong sabihin na, ay, hindi, maganda yung nag-share eh, na yung after service na, talagang meron ako napagdaanan or, gano'n ako, before talagang nahiya ako mag-share kasi, talagang mahihayin kasi ito talaga. Mahihayin talaga ako. Mahihayin kasi, yung, alam ko may kinakausap ang Lord sa atin eh, na hindi mo na may sinabi yung kapatid na ganito, na doon ka parang na ano ka na ano, huwag mo hayaan na hindi mo yun ma-share. Di ba? Or sometimes, so ialam ng Lord, sometime, may papatotoo mo. So, Amen. at saka, lagi niyo isipin na yung pagtanggap sa Panginoon is hindi yan instant na Amen. kung sinabi na po yun na if you feel forced or pressured na bakit hindi ka naman kayo pinipressure na pagpapabaptize. Mayroong tamang timing yan. Ang pagpapabaptismo ay kusa, di ba? Hindi yan pinipilit. Kaya whenever na hindi ba sabi nga, di ba? From yung sa pakikinig, di ba, dumarating yung pananampalataya. At saka kapag dumating na sa iyo yung pananampalataya na yun, di ba?
talagang mararamdaman mo yun. Mm. Hindi mo yun may-deny kasi ang Lord yung magkukonvict sa'yo. So, praying na the Lord, di ba? In the right time. So, wag lagi lang talaga na yun, maging masaya tayo na umattend sa gawain, di ba? Mm. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kasi ano sa nangyari sa mundo ngayon, di ba? Alam natin na malapit na dumating ang Panginoon, di ba? Wars, ang dami na. So, hindi kasi darating ang Panginoon hanggat hindi pa na-share sa buong mundo yung gospel. Amen. At saka, sa tingin nyo, kailan pa ba yun? Alam ko malapit na kasi di ba, social media, di ba? Pwede mo i-share yung word of God sa social media. Kunti-kunti na lang siguro yung mga remote places sa buong mundo na walang internet access or sabihin natin na hindi pa pakinig ng salita ng Panginoon. Pero yun, masabi yan sa Bible na hindi pa siya darating hanggat hindi pa na i-share sa lahat. So, mapalad tayo kasi na-share sa atin at saka nakakapakinig tayo. At saka mas mapalad tayo kung magagamit tayo ng Panginoon sa pag-share. So, yan, maraming salamat. So, Saka yung pagsunod sa Lord talaga ng battery yan. battle Battle and battle. Diyan, mawawalan ka ng kaibigan. Pagsunod mo sa Lord, makikilala mo kung sino yung tunay na kaibigan. Kasi pagka hindi naging gustuhan ng mga kaibigan mo, pinaniniwalaan mo kaibigan mo, yung mga ginagawa mo na, iwas na yun sa'yo. Yun yung isa sa mga sakripisyo ng mga taong sumusunod sa Lord. Pero hindi nila nakikita lahat ng pagpapagal natin at pagsunod natin sa Lord. Lahat yan ako. Ikapalit sa'yo. Palit. Mag-picture tayo muna. Mag-picture muna tayo. Hanggang alauna pa naman tayo dito, pero earlier tayo mag-out para maka-ayos din tayo ng pag